Greetings mga kabayan. Harinaw sa mga oras nito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legally public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. O by the way, no, ang ating pong topic no, sa episode nito ay may kinalaman again no, sa karapatan ng mga anak no, doon sa property ng kanilang mga magulang. Kasi base po ito sa sulat po sa atin ni Ruth Estrada. Sabi niya, good hapon po. Nag-donate po yung magulang sa barangay. Ngayon, binakod at binawi na ng mga anak. Pwede bang kasuhan po ba ng barangay? Palawan po. Okay, ano to sa barangay Palawan. Anyway, ganito yan. Okay, sa mga magulang no, lagi natin sinasabi. Tandaan po natin, pag may mga anak po tayo, hindi po tayo maaaring basta-basta mag-donate na lang po ng lupa. Okay? Okay lang kung ibenta ninyo kasi karapatan po habang buhay po mga magulang, karapatan po ng mga magulang na enjoy po yung kanilang property nila. No? Pwede pong i-donate nila yan basta buhay pa sila o ibenta nila o isangla nila. Pero pag donation po, masay lang po yan. Kasi tulad ng sinasabi natin, ang legitim po no ng mga anak is protektado po yun ng apo. So yung kanilang tinatawag nating inheritance po nila no. So okay lang yun, pag buhay pa magulang, you could sell. Walang pakialam anak. Sa inyo lang po yung pera. Pero pagdating po sa donation, medyo dito po may red flag po yan. Okay? Because the donation would in effect affect the legitimate or share or the inheritance of the children pag nawala si magulang. So, ito po'y para maiwasan po yung minsan pang-aabuso ng magulang, okay? O kaya yung favoritism ng mga magulang na magdo-donate sila sa iba o sa ibang anak nila o sa ibang tao. And then, because of that donation, nawalan tuloy yung mga anak o may isang anak o dalawa na nawalan o nabawasan ng kanilang legitim. So, ganito, nag-donate yung magulang, kanino man yan, sa barangay man. Well, that's fine. Pero pag nawalan na po si magulang, pumanaw na si magulang po. Okay? Yung donation na isinagawa doon sa barangay, no? That could be a subject of revocation later on o may balik po yan. Okay? Lalo na kasi pag nawala po isang tao, pag pumano po ang magulang o isa sa kanila, lahat po ng mga ari-arian nila po, ikukulit po yan, kasama po yung na-donate na property. Pag sa kwentahan po niyan, ay it turn out na because of the donation, mayroong anak na napagkaitan ng mana o nabawasan ng mana. Okay? So, maaari yung donation po na yun could be marirevoke or it could be reconveyed or portion of that, no? Maaring may balik doon sa estate ng donor. Okay? So, yan po ang titingnan natin, ha? So, it does not mean kasi na porque nag-donate na si magulang, that's it na. Tandaan po natin, that donation, pag nawala na si magulang, that could be subject to revocation later on or reversion pagdating ng araw. So, lalo na pag ang ginawang donation could infringe no yung legitimate o inheritance ng mga bata. Sabi nga natin, di ba? Yung mga legitimate o inheritance no ng mga compulsory heirs are protected by law. So hindi yan pwedeng mari pagkait o pagkaitan no or i-limit no ng wala pong consequences po diyan. So yan po ang ating tatandaan. So katulad sa sulat nito sa atin, okay? Nag-donate yung magulang, tapos yung mga anak ngayon binabakuna, binabaliwala yung donation. Pwede ba makasuhan yung anak? Pwede yung kasuhan po ninyo, but the children can prove na karapatan nila yan, wala na yung magulang nila, the donation that was made could be is not valid is partially or totally void o walang saysay because yun nga o revocable kasi nga nawalaan po sila ng kanilang parte ng kanilang mana. So yan po ang ating tatanda no.
So, ah, while yung donation could be valid, no, habang buhay si magulang, okay? Pero masama nito pag because of the donation, ay nagawa ng improvements doon, no? Ah, nagkaroon na ng building halimbawa, no? So that could pose a problem, okay? So be sure, of course, wala din namang tingnan mo rin, no? Baka yung donation naman is not complete because sa donation po, kailan po may written acceptance. Okay? Pag may written acceptance, it is deemed fully executed, pero kailangan iparehistro din po yan sa Register of Deeds at meron din kaakibat na bayaran, no? Bayarin dito sa gobyerno, donors tax, capital, yung documentary stamp tax, no? So, at kung hindi na nabayaran yan at kung hindi na-register, and that means the donation was not at all affected, wala ding written acceptance. But whether there was a written acceptance, the fact that the property was donated by the parents, notwithstanding that they have children, that could be a subject later on pag nawala na si magulang na makialam si mga anak at pwedeng mabawi in whole or in part yung donation na yan. So I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Ruth Estrada, no? And of course naging aral din ito, no? Sa mga nakikinig po sa atin, mga magulang po natin. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, no, I would like to express my appreciation, no, doon sa mga followers po natin, subscribers, sharers, and likers po natin sa ating mga videos. Thank you very much, no? At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, if you find the videos interesting and informative, could you please at hindi pa kayo nakapag-subscribe, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hirit po sa inyo na isang subscribe, isang share, and like lang po, no? Paki-click po. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag may mga updates po tayo, yung video lo notified at wala pa kayong mamimiss na episode. Laman na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.